Los Angeles Lakers inamin na mag-all-in sila sa off-season para makuha si Miles Turner at Walker Kessler. Pero bago yan, sa naganap na 2025 NBA Slam Dunk Contest, muling sinagip ni Mac McClung ang naturang event matapos niyang masungkit ang kanyang ikatlong sunod na kampyonato. Isa sa mga highlights nga na ginawa ni McClung sa kanyang dunk ay kung saan tumalon siya sa isang sedan. Mas nanaig nga ang creativity at execution ni McClung, kaya siya pa rin ang itinanghal na 2025 Slam Dunk Champion. Hindi lang premyo ang pinahanga niya, kundi pati ang mga puso ng fans, lalo na't idinonate pa niya ang kotse na ginamit sa contest sa isang foundation sa kanyang hometown. Dahil nga sa nangyaring contest, marami ang nakaalala noong 2013 nang inalok ni Magic Johnson si LeBron James ng $1 million para lang lumahok ito sa dunk contest. Ganun nga kahalaga para kay Magic ang makita si LeBron sa kompetisyon. Pero hindi pa rin sumali si LeBron na noon ay sinabing in-game dunker lang siya. Ngayon, patuloy pa ring umaasa ang mga fans na balang araw muling masisilayan ang mga malalaking pangalan na sumali sa Slam Dunk Contest at muling ibalik ang sigla ng event. Lalo na at nagpapakita ng mag-interes ang mga superstar na sina Ja Morant at Giannis Antetokounmpo. Samantala, nakaraang linggo nga ay nabigo ang Lakers sa pagkuha sana kay Mark Williams para sana makatulong sa kanilang frontcourt dahil nga sa hindi ito nakapasa sa kanilang physical test at nagdulot ng malaking problema sa Lakers. Dahil nga wala nang natitirang magaling na sentro na available ngayon sa buyout market at free agency, ay posibleng tiyagaan na lamang ng Lakers ang kanilang dalawang big man na sina Jackson Hayes bilang starting center at si Alex Len na maglalaro naman off the bench. Pero ayon sa mga NBA analyst, kung sila ang tatanungin, hindi pa rin sila kumbinsido sa frontcourt ng team. Pati nga si LeBron James ay hindi pa rin kumbinsido sa kasalukuyang sitwasyon. Para kasi maipakita ni Luka Doncic ang kanyang tunay na laro, kailangan niya ng isang katandem na isang athletic big man na may malaking katawan at malakas sa depensa, isang katulad ni na Daniel Gafford at Derek Lively na kayang humarap sa mga elite centers ng liga. Bagamat may athleticism si Jackson Hayes, hindi niya kayang makipagsabayan sa mas malalaking sentro sa liga tulad ni na Nikola Jokic at Joel Embiid. Kaya posibleng humanap ang Lakers ng bagong big man na babagay sa kanilang sistema na maaaring maganap sa off-season. Ayon sa isang Lakers insider, siguradong mag-all-in daw ang Lakers sa off-season para makakuha ng kagaya ni Miles Turner na may expiring contract sa Indiana Pacers o kaya naman si Walker Kessler ng Utah Jazz. Papayag lamang siguro ang Utah Jazz na ibigay si Walker Kessler kung gagawing unprotected pick ng Lakers ang kanilang 2027 first round pick. Ang pick na ito ay napunta sa Utah Jazz bilang bahagi ng trade package para kay Russell Westbrook. Kung ipapasok ng Lakers sa trade package si Dalton Knecht ang kanilang 2031 first round pick at gawing unprotected ang 2027 first round pick, baka sakaling pumayag ang Utah Jazz sa alok. Bagamat hindi offensive threat si Walker Kessler, malaking tulong ang kanyang depensa lalo na sa rim protection at rebounding. Sa kasalukuyang season, nag-a-average siya ng 11 points, 11 rebounds at 2 blocks per game. Ang ganitong kontribusyon ay makakapagbigay ng stability sa frontcourt ng Lakers at maaaring maging susi para sa kanilang pag-usad sa playoffs. Ang desisyon ay nakasalalay sa kung handa ba ang Lakers na isakripisyo ang kanilang mga draft picks para sa mas magandang kinabukasan ng kanilang koponan.